Tapos parang minimik pa niya yung style ni Pacquiao ba nag-training sila ni Barrios? Teka, may clip ako dito eh. Ito. Patitingnan ko lang. Ito yun. Hospital Cemetery. Nagtaka nga ako, Sir Pao, dati, nagtaka nga ako, bakit ang trainer ni Barrios ngayon? Dati kasi ang trainer ni Barrios, si Virgil Hunter. Ay, yun ang hindi ko alam. Baka naman po yung hospital cemetery na tinuturo niya, si Barrios, baka ma-hospital yun o sa cemetery. Okay. Kasi pag sabi niya hospital cemetery, sabay turo siya kay Barrios eh. Minsan nakaka-hype. But let's see if they could really do that. Anyway, magpapasok ako ng isa. Kanina pa sa mga gusto pong pumasok, hanggang 10 lang po pag kailangan nating maglabas. Pero ngayon, meron tayong isa na namang guest. Ito, naka-guest na to dati pa, nakapasok na to. Yan na. Hovilon, what's up? Magandang gabi. Ay, ako na wala, Boss Pao. Gandang gabi, Boss Pao. Ano na? Ayun, ang ganda ng topic. Ang ganda ng topic ngayon, Boss Pao. Manny Pacquiao. Sana wag ka magsawa kasi buong linggo natin ito magiging topic hanggang sa laban. Kumbaga, Boss Pao, iba talaga impact pag sa Pacquiao nilalaban eh. Kumbaga, buong Pilipinas nakasuporta eh. Diba, mawawala na naman yung traffic sa sa mga kalsada. Sana mawala yung traffic. Pero sige, talungan na tayo diretsuhan. Ano ba sa tingin mo mangyayari dito sa laban nito? Kanino ka ba? Siyempre, Boss Pao, kay Pacquiao tayo. Siyempre, bukod sa mas malaki yung maging paldo. Yun na nga eh. Yung paldo. Ang laki. Tsaka, Boss Pao, siyempre, iba si Pacquiao eh. Iba talaga na yung ambag niya sa boxing industry. Sa Pilipinas eh. Kumbaga siya yung inspirasyon ng lahat ng mga boxingero sa Pilipinas eh. Okay. Ipakyaw tayo. Ang kinakakaba ko lang, Boss Pao, Ano? Nakita ko kasi yung itsura ngayon ni Barrios. Parang nag-iba yung katawan niya eh. Bato-bato na rin talaga eh. Maganda na rin. Kasi actually pressure din si Barrios dito eh. Kasi sa totoo lang, parang may mga nagsabi nga na legend nga si Pacquiao. Pero pag tinalo mo niya, sasabihin tinalo mo matanda. Pero pag natalo ka ng matanda. Parang hindi niya alam kung saan siya pupwesto. So what do you think? Sige. Ang naisip ko kasi dyan, ang problema dyan, Sir Pao, nung pagdating ng kagaya na banggit yung katawan, ang inisip ko dyan, baka pagdating sa laban na yan, sa weigh-in, overweight si Barrios. Hindi uso pa naman kay Manny Pacquiao yung ipapatigil yung laban dahil overweight, kaya so ganito ganyan. Tapos bibigyan ng rehydration clause, hindi uso kay Manny Pacquiao yan. Bahala ka lalabanan kita. Yun ang minsan naisip ko na rin paano kung mangyari yun? Mag-overweight si Barrios sa weigh-in na yan. Tapos si Manny Pacquiao, hindi uso sa kanya yung yung cancel yung laban kasi overweight ka. Bibigyan kita ng rehydration clause, hindi uso sa kanya yun eh. Papalagan niya talaga si Barrios. Delikado naman yata pag nangyari yun. Sir pa, kasi wala sa vocabulary ni Manny Pacquiao yung ganun eh. Tsaka yung kay Margarito pa lang, di ba? Grabe si Margarito. Ang laki nun. Actually, if ever mangyari yun na mag-overweight man si Barrios sa weigh-in, di ba nakikita naman natin sabi nyo nga maganda katawan niya ngayon, pero possible nga na mag-overweight siya. So, dalawa lang naman ang kalalabasan yan eh. It's either piga si Barrios entering this fight, or it's either mas magiging advantage pa siya kay Barrios dahil mas mabigat siya. Yun lang naman yan eh. Yun naman yung laging kinakalabasan yan eh. Look at Ryan Garcia, di ba, dati? Tapos, si Jervy Nangkaras, dati napiga rin. Nakita din naman natin yung nangyari sa kanya. So, ganun lang yung mga posible mangyari ko sa laban na to. Well, we wish na sana nga piga rin si Mario Barrios para kahit yun yung problema yun, Winter eh. Kasi mahirap sa isang 46 years old na lalaban ka ng ganyang kabigat. In 12 rounds. Hindi is not a natural welterweight. Yun na nga. Diado na nga siya dahil sa totoo lang, hindi naman nga talaga siya natural welterweight. No? So, medyo nakakakaba talaga yan. Malaki na, bata pa, matangkad na.
tapos mag-overweight pa siya, parang may naiisa Lahat na naman ng yata tayo Mabigat niyan. mabigat yung kamay. Yeah, mas mabigat din yung kamay. So, Pero Boss Pao, anyway. may laban pa rin si ano diyan, si Pacquiao talaga. Basta gamitan niya talaga ng Meron. speed, ng footwork, Meron ng talaga. counter punching ni Pacquiao. I don't think Mario Barrios will not make weight. Kasi I've never seen him being overweight. Nakalaban niya si Gervonta Davis. Alam ko may 135. rehydration Oo. 140. 140. 140? 140. May rehydration clause lang kay Gervonta Davis. And for Manny Pacquiao, he's been a veteran. Yung kay Margarito, hindi yun siya lumaban na walang rehydration clause. Of course, may rehydration clause yun. Oo. Dapat niya. Ito ba meron? They don't have. Pero if ever worst comes to worst, si Barrios mag-overweight, they know what to happen. It's especially kung 4 pounds or 3 pounds over, it's automatically a day after, on 5 days, it will be 10 pounds rehydration cost. Oh, IBF ko na IBF. Okay, alright. Pero sa Sige, tingin ko, maganda hindi yung naman ganun. po mangyayari yun. Kasi parang pag ginawa nila yun, parang mamimiss nila yung yung big payday nila. Parang naisip ko lang po yun. And of tsaka course, baka he yan. wants Ano pa rin naman? Manny he Pacquiao, wants to Kaya. defend his belt. He wants to defend his belt. So, Yun pa, oo. Mm. Matatanggal Tama, agad yung tama. belt pag nag-overweight siya. Oo, Saka oo, nakakaya oo. naman. Lamado na siya sa ads. Mag-overweight pa siya. Ano siya? Hindi ka lang ha? Ano na? Baka magre-redor si Sir Pao, si Barrios. Gagayain si Ryan Garcia. Dahil papasok muna tayo ng ilan. Nakapila si Loretz at saka si Migs. Na parang nawala yung video ni Loretz. Loretz, pasok ka ba? O Migs? Nasaan yung mga video nyo? Hindi ko kilala ng dalawang to. Ito si Loretz. Nagpakita ng mukha. Si Loretz muna. Loretz, magandang... Hello. Teka, may kamukha Good to evening. Uy. Good evening, good evening. Kala ko, hamunin mo ako eh. Parang nalo mo kagad sinasabi mo. Parang may kamukha ka eh. Kamusta bahay mo? Ay, Gawa ewan na ba? Sikot. Kailang, Sir Pao. Magandang gabi sa inyo Basta- lahat, sir. Magandang gabi. Taga saan ka, sir? Nag-ailigan po ako, Sir Pao. Akala ko taga Leyte ka eh. Sige. Bisaya po ako. Bisaya ka. Bisaya no? nga, Sir Pao. Sige. Ano masabi mo sa laban? Sir Pao, nakakasabik na itong panoorin ng laban ito ni Manny Pacquiao eh. Sa katunayan, nami-miss ko talaga. Ngayong babalik na sa pagbaboxing, sa tingin ko, Sir Pao, medyo sa tingin ko bibigay ni Manny Pacquiao ang lahat niya makakaya upang talunin niya si Mario Barrios. Mula round 1 hanggang round 5 may manakdown talaga. Siguro kung man-knockdown itong si Mario Barrios, hindi niya ito titigilan hanggang ito ay man-knockout talaga. Sa kanya na ang kang Pacquiao na ang corona nito. Itong title nito. So, pero aabot to, pag ito ay aabot ng 6 to 12 rounds, sa tingin ko malabong manalo si Manny ito. Okay. Yun lang. I disagree. Oy, Sir Lawrence, para pa magsalita, Sir Pao, pares na parehas eh, no? Sincere lang. Opinion lang ko ito. Hindi, okay lang. Ganito guys ha. Pwede kayo mag-disagree. Ayaw ko lang sana nagmumura. Bro, Ken, shoutout sa'yo. Actually, bakit ang ka naman prediction ko nag-disagree? yung Boss Pao Pacquiao eh. Unanimous decision eh. Oh, yun din, pares kami. Pares po Oh. kami ng parang prediction po. Kasi ako po, nakikita ko po na si Manny Pacquiao po, kaya niya po yung may experience na po siya. Naalala ko po yung may mga pagkakataon na na tawag nito.
na naipapanalo niya yung yung laban po na dehado. Halos lahat po ng mga niya, karamihan po ng mga laban niya siya underdog po siya pero nagagawa niya pong manalo. Yung iba nga po by knockout pa Pero eto po, naniniwala ako na unanimous po, mananalo po si Manny Pacquiao dito. Basta maraming suntok lang na mapatama sa mukha ni Barrios. Mga ganun. Manalo si Pacquiao dyan. Okay. We believe. So, ito may iba na kasi may edad na. Yun na nga. Sir, iba na kasi may edad na. Sa nung nakalaban niya si Thurman, parang yun na talaga ang pinakamalakas niya na version na Pacquiao na sa ganyang edad. Pero ngayon 46 na siya at saka 4 na taon na siyang hindi na lumaban. Parang bumababa na ang kanyang level sa kanyang kalakasan. Sa tingin ko delikado siya pag umabot ng 6 round hanggang 12 rounds. Salamat po. Okay. Alright, bago ko ipasok si Migs kasi hindi ko kilala. Kilala niyo ba yung Migs nasa backstage Walang video Walang mga Tanong ko lang muna sa inyo. Ang pakiramdam ko kasi, karamihan po ng mga fans, kagaya nyo, yung mga Pacquiao, lagi nating iniisip yung lakas ng suntok ni Pacquiao parang papabaksakin, kaya mabilis, which is totoo naman. Pero hindi ba natin i-consider din na paano kaya kung siya ang maunahan? Opo, at 46 years old. Oh, How do you feel about that?